Napasimangot si Zeus, di lang pala mahusay sa pakikipaglaban si Alona, mahusay din pala tong mandukot. Dati ba tong mandurukot? Nilabas ni Alona mula sa wallet na yun ng isang klase ng light Metro Bank card. Kuminang kaagad to ng maliwanagan. Ang pinaghalo-halong kulay nitong silver, platinum at gintong kulay nag-reflect pa sa makinis na mukha ni Alona. Nang iangat ito yon para pakita sa lahat bago ilapag sa kahoy na mesa. Mas tumingkad pa ang kulay nito nung lumapit ito doon. Nagitla ng husto si Darwin nang makita yon. Isa siyang SVIP Light Metro Bank card. Mahinang nabulalas ito sa di makapaniwalang tono. Nagsimulang makaramdam ng kaba si Darwin mula sa kanyang dibdib na dumalay papunta sa kanyang tuhod, dahilan para mangatog iyon. Papanong naiusal nito habang unti-unting lumalapit sa mesa ni Alona. What you are seeing is real. Meron akong SVIP Light Metro Bank card at alam mo naman siguro ang maximum na laman nito. Umismed si Alona at nilaro sa kamay nito ang card. Di naman halatang nagulat ka, Darwin Kenton? Siguro naman magagawa ng card na tong paluhurin ka sa harapan ko at sabihan ako ng master mo? O baka naman gusto mong mapasampal na lang ng 10 beses? Mapang-inis na wika nito habang nasa postura ng katawan ng pagiging dominante. Naparunok si Darwin, hindi to makaimik. Hindi nito mawari kung alin ang unang alalahanin, ang card ba na nakapatong sa mesa at alamin kung totoo nga ba iyon o nagbabadyang parusa kung sakali mang naglalaman nga iyon ng bilyon-bilyong dolyar. Paano may kaibigan si Nakina na katulad ni Alona na ubod ng yaman? Saang pamilya to nagmula? Di tulad ng reaksyon ni Darwin, nagkatinginan lang sila sa isa't isa ng mga customer. Di sila pamilyar sa card na pinakikita ni Alona. SVIP Light Metro Bank card? Meron bang ganon? Tanong ng isang customer. Hindi ba't hanggang VIP lang card na meron sa Light Metro Bank? Tanong pa ng isa habang nagkibet balikat naman ng iba. Base na rin sa reaksyon ni Darwin, malamang nga na merong ganong card ang Light Metro Bank. Pero magkano naman kaya ang maximum na laman noon? Bakit tila ganito na lang kagitla si Darwin nang makita iyon? Kabaliktaran naman sa kanila naging reaksyon ni Jacqueline. Katulad ni Darwin, pamilyar to sa lahat ng cards, meron ng Light Metro Bank. Napatakip pa to sa bibig nang makita iyon bago tumayo at malapitan niyang pinagmasdan. Is this really yours? Gulat na tanong nito kay Alona habang may namimilog na mata. Yup. Masigla at walang pag-aalinlangan tugon ni Alona pagkatapos tiningnan si Zeus na may masamang titig sa kanya. Natawa na lang siya sa kalokohang ginawa. Kanina habang malalim ang iniisip ni Zeus sa sinihan dahil sa pagkabagot niya naisipan niyang pagtripan ito. Dinukot niya sa bulsa nito ang wallet nitong tanging laman, tagang tig-20 at isang SVIP Light Metro Bank. Plano nitong itago yan pansamantala at gusto niyang alamin anong magiging reaksyon ni Zeus kapag nalaman nito na nawawala ang wallet nito. Plano rin sana niya na ayain ulit si Zeus na kumain at ilibre to gamit ang sariling card. Di ba't napakasaya nun? Pero nang dumating si Darwin, nag-isip siya ng paraan para paalisin to. Di yon dahil sa kagustuhan niyang tulungan sina Jacqueline or si Zeus, kung hindi sadyang naaalibadbaran lang siya sa presensya nito, lalo na sa pagiging arogante nito. Naisip niya kung makikipagpustahan siya kay Darwin at matatalo ito. Bibigyan ito ng parusang hindi nito magagawa. Di niya akalaing napakalaki pala ng bayag ni Darwin para ito mismo ang magsabi ng parusa. Gayunpaman, sigurado pa rin siyang hindi na yon magagawa pa ni Darwin. Kapag tinanggihan nito ang parusang iyon, napakadali na lang para sa kanyang paalisin to at malamang kusa pa nitong gagawin yon. Basang-basa na ni Alona ang ugaling meron ang tulad ni Darwin. Mas pipiliin itong lisanin ng restaurant kaysa mapahiya. I can't believe it. Bakit di mo man lang sinabi sa amin na isa ka palang bilyonaryo? Gulat na sambet ni Jacqueline matapos na ilang saglit na pagsisiyasat sa card. Bumilis ang kabog ng dibdib nito dahil sa pagkagalak, nagpatuloy ito. Ang card na ito ay siyang pinakamataas na klase ng card sa Light Metro Bank at meron lang nitong 5 piraso sa buong mundo. Ang maximum na laman ng card na ito ay nagkakahalaga ng 10 at malamang kusa pa nitong gagawin yon. Basang-basa pa ni Alona ang ugaling meron ng tulad ni Darwin. Mas pipiliin lisanin ng restaurant kaysa mapahiya. 10 bilyong dolyar. Di nito lubusan akalaing bilyonaryo pala si Alona. Nagsilaglagan ng panga ng mga customers dahil sa narinig. Ang kanilang mga matay napatitig ng husto kay Alona. Totoo bang bilyonaryo ang babaeng to?
Halos pare-parehas na tanong nila sa isip. Kung ganon mas mayaman pa siya sa pamilya Quinton. Di makapaniwalang tanong ng isa habang may paghangang nakatingin kay Alona. Mismo, tugon ng isa. Kung totoong 10 bilyong dolyar nga ang maximum na laman ng card na yan, ibig sabihin lang, ubod ng yaman pala talaga ng babaeng yan. Kahit ang card na lang yan ang meron siya. Higit na mas mayaman pa siya kumpara sa pamilya Quinton. Saad ng isa sa malakas na boses. Lahat na nakarinig ng sinabi nito, mas lalo pang namangha kay Alona. Who is she? Bakit napakayaman niya? Taga rito ba siya sa syudad natin? I don't believe na may makikita akong bilyonaryo sa personal. Sana makapagpapicture man lang ako sa kanya mamaya. Samot-saring salita, masarap pakinggan ang namayani sa buong restaurant. Lahat sila pinupuri ang yaman na meron si Alona. Lahat yon dapat sana para kay Zeus. Nagpakawala ng buntong hininga si Zeus dahil sa ginawa ni Alona. Naintindihan niya na gusto nito yung mangyari pero may iba namang paraan para mapaalis nila si Darwin na di na kailangan gamitin pa ang kanyang card. Paniguradong magiging usapan sa syudad si Alona lalo pat napakarami ng customers doon ang nagre-record ngayon ng video. Di niya rin alam kung mankhang masamang ideya na ginawa pa iyon ni Alona. Pakiramdam niya lang sa puntong iyon dumating ang manager. Ano nangyayari dito? O sisa nito? Medyo nahirapan pa itong makipagsiksikan sa nagkukumpol-kumpol ng mga customer. Laking gulat nito na makita si Darwin pero mas lalo itong nagulat na makita ron si Zeus sa kalapit na mesa ni na Darwin. Ibig sabihin ba na nagsasabi nga si Zeus ng totoo? Kasamahan nga nito si Darwin. Mas lalo pa itong nagulat sa puntong nanigas to sa kinatatayuan na makita ang card na hawak ni Jacqueline. That's a Light Metrobank Super VIP card. Pabulong na sambit nito. Di na nakakabawi ang manager nang bigla tong lapitan ni Darwin. You, bring a POS terminal here? Tingnan natin kung totoo ang naglalaman ng kanyang card na higit pa sa card ko. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-iisip ni Darwin, naisip niya baka pwedeng card na dala ni Alona o hindi kaya hindi naman yon pagmamayari nito. Para sa kanya, napaka-imposible na magkaroon ng card ng isang tulad lang ni Alona. Kahit hindi naman ganon ka-ordinaryo ang suot nito, di rin naman to mukhang bilyonaryo. Bukod pa rin wala siya nababalita ang bilyonaryong pamilya na naninirahan sa kanilang syudad. Tiningnan niya si Zeus. Isang posibilidad lang ang makabuluhan para sa kanya. Ang card na iyon, pagmamayari talaga ni Zeus. Pagkabalik ng manager, may dala-dala tong maliit na card reader machine o POS terminal kung tawagin. Sa pamamagitan nito ay malalaman na eksaktong laman ng mismong credit o debit card na isasalpak dito. Iniabot yun ng manager kay Darwin. Malalaman ba nito ang pangalan ng may-aring ng card? Tanong ni Darwin sa manager. Yes, kinakabahang tugon ng manager. Di pa rin maalis sa isip ito ang ginawa kaninang pagsampal sa kanya ni Darwin pagtapon ng kape sa kanyang mamahaling suit. Yon ang pinaka nakakahiyang nangyari sa kanya sa restaurant na yon sa puntong gusto na nga nitong mag-resign. Good, saad lang ni Darwin. Napangisi pa to habang nakatingin kay Zeus. Di ko maintindihan anong pinaplano mo, Mr. Lawrence. Pero oras na malaman mo na mong mundo ang pagkakakilanlan mo. Ikaw rin ang makikagustuhan nito kaya hindi mo ako masisisi. Sambit nito sa isip. Matapos ang saglit na pag-aanalisa, inisip ni Darwin at baka ang Zeus ngayong nasa harapan niya ay siyang tunay na Zeus Lawrence. At pagmamayari nitong SVIP card na hawak ni Alona. Inisip niya rin baka kaya't lumipat ng paaralan si Zeus ay upang malinaw rin kay Kina. Yan din marahil ang dahilan kung bakit kasama ni Kina ngayon si Zeus. Alam niyang wala siyang laban kung tama nga ang hinala niya. Ang maaari niya lang gawin ngayon ay gantihan si Zeus sa pamamagitan ng pagbubunyag ng pagkakakilanlan nito sa lahat. Magiging malaking dagok iyon sa pamilya Lawrence at si Zeus lang din ang masisisi dahil sa pagyayabang nito ng kanyang SVIP card. Tamang-tamang pagkakataong yon, lalo pang at maraming kumukuha ng video. Tiningnan lang na may brangkong ekspresyon sa mukha ni Zeus si Darwin. Nababasa niyang iniisip nito. Inaasahan niyang ganito ang gagawin ni Darwin dahil alam niya maghihinala ito patungkol sa card na hawak ni Alona. Nagpadala siya ng mensahe kay Luis, ang senior manager ng Light Metrobank, na kung maaari palitan pansamantala ang pangalan ng may-ari ng kanyang card sa pangalang nilagay niya sa mensahe. Na matanggap ni Luis ang mensahe kasalukuyan tong nasa bahay habang naghahanda sanang matulog.
Hihiga sana ito nang tumunog ang ringtone ng kanyang cellphone, kaya naman mabilis na nagising ang kanyang diwang inaantok na. Alam nitong malayan sa isang platinum, VIP o SVIP kliyente ng Light Metrobank dahil iba ang kanyang notification ringtone na ginamit sa kanila. Kahit na nga sa tawag, pero hindi nito naiisip na maaaring nagmula ang mensaheng yon kay Zeus na tanging SVIP client sa Quezon Branch. Bakit naman magte-text si Mr. Lawrence ng ganitong oras? Bulong na sambit pa nito sa sarili. Iniisip na imposible namang si Zeus iyon. Ngunit nanlaki na lamang ang mata nito na makita na kay Zeus nga iyon nanggaling. Agad binasa nito ang mensahe at nagtaka sa ipinapagawa ni Zeus. Gayunpaman, mabilis binuksan nito ang kanyang laptop at inaccess ang bank account ni Zeus. Saglit pa tong natigilan nang muling makita ang laman ng account ni Zeus. Naglalaman lang naman yon na higit sa kalahating trilyong dolyar. Gaano nga ba kayaman ng pamilya Lawrence? Tanong nito sa sarili. Dito makapaniwala na isang tulad ni Zeus na apo lang ni Duncan, may ganon kalaking halaga ng pera sa bank account. Bukod pa ron ay Light Metrobank lamang iyon. Paano pa kaya kapag pinagsama-sama ng lahat ng assets ni Zeus? Isa bang trilyonaryo ang apo ni Lord Duncan? Tila kinikilabutan pa si Luis sa isiping iyon. Samantala, lumapit si Darwin kay Alona at sinubukan na agawin ng kamay nito ang card. Give me that. Mabilis iniiwas yon ni Alona. Di pa ba malinaw sa'yo na SVIP Light Metrobank itong hawak ko? Gusto mo pa bang mas mapahiya ka ng husto? Pananakot ni Alona. Tinaasan nito ng kilay si Darwin. Natawa si Darwin. Mas tumaas pa ang kumpiyansa nitong hindi nga kay Alona ang card na yon. Bakit? Natatakot ka bang malaman namin na hindi sa'yo ang card na yan? Niloloko mo lamang ba kami para dayain mo ko? Nagkatingin na ng mga customers sa isa't isa. Anong ibig sabihin ni Mr. Kenton? Sinasabi niya bang maaaring hindi sa babae yan ang SVIP card na yan? Takang tanong ng isang customer. Imposibleng napulot o ninakaw lang ng babaeng yan ang card na yan. Kung 5 piraso lang yan sa buong mundo, ibig sabihin talagang makapangyarihang taong may-ari niyan. Maglalakas loob kaya siya na ipangalandakan na sa kanyang card na yan? Sambit naman na isa na sadyang may punto at makabuluhan. Napatango-tangong ilang nakakarinig noon. Sinundan pa rin yon ng bulong-bulungan. Nahinto lang sila na marinig nilang tumatawa si Alona. You're really funny, aren't you? Bakit naman sa tingin mo, hindi akin ang card na to? Tanong nito sa mapanodsong tono. Marahil ay, sasagot sana si Darwin na magsalita ulit si Alona. Go on, na mapagtanto mo kung gaano kapulubi ang pamilya ninyo. Wika nito sabay abot ng card. Nagngangalit ang ngipin ni Darwin habang pinagmamasdan si Alona. You bitch! Anong karapatan mong maliitin ang pamilya namin? Alam ni Darwin na kapag kay Zeus ang card na yon, wala ring bisang naging postahan nila ni Alona. Magagawa niya pang maibunyag ang pagkakakilalan ni Zeus na kunwari di niya sinasadya. Parang siya pa rin ang panalo kung ganon. Sumilay ang ngising aso sa labi ni Darwin matapos siya ilagay sa POS terminal ang card. Niharap niya yon kay Alona. Password, sambit lamang nito. Natigilan si Zeus nang marinig iyon. Nakalimutan niyang may password nga palang kanyang card. Napasampal na lamang siya sa kanyang mukha. Anong gagawin niya? Tiningnan niya si Alona na may kampanting ekspresyon lamang sa mukha. Laking gulat niya na makitang mag-type ito ng password. Tanging reaksyon ni Zeus. Alam ni Alona ang password ng card niya? Tulad ni Zeus, di rin inaasahan ni Darwin na alam ni Alona ang password ng card na yon. Kung kay Zeus nga iyon. Iniisip niya lang baka ipinagkatiwala ni Zeus ang password ng card na yon. Kung kay Zeus nga iyon. Napakunot ng noo si Alona nang mabasa ang pangalan sa screen. Alona Kutang Lupa? What the? Sinamaan ito ng tingin si Zeus. Nagtataka namang tumaas din ang kilay ni Zeus. Mahina siyang napatawa na mapagtanto baka nabasa nitong nilagay niyang apelido nito. Una sa lahat, wala siyang ideya anong tunay na apelido ni Alona. Pangalawa, parusa niya yun sa kalokohan nito at pangialam ng kanyang card. Muntik lang naman itong ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi nga niya alam na alam pala nito ang password noon. Tiningnan ni Darwin ang maliit na monitor ng POS terminal at agad binasang pangalan. Kahit siya nagtaka sa pangalang nakalagay doon, inaasahan niyang Zeus Lawrence ang kanyang mababasa. Kutong Lupa? May ganun bang bilyonaryong pamilya? Tanong nito sa isip at seryosong tinignan si Alona. Ni meron man lang bang ganong apelido? What? Mas sumama pang ekspresyon ng mukha ni Alona.
Pinagtatawanan ba ni Darwin sa isip ito ang apelidong ginamit sa kanya ni Zeus? Nagsimulang makaramdam ng pagkabahala si Darwin. Paano kung bilyonaryo nga si Alona at sekreto rin ang pagkakakinlanlan ng pamilya nito katulad ng pamilya Lawrence? Muli nitong binalik sa monitor ang kanyang tingin at nalulato sa laki ng balanse na laman ng SVIP card. 9,999,000,000? Bulalas nito. Halos lumawa ang mata sa sobrang pagkagulat, di pa kasamang butal sa binasa nito. Dali-daling lumapit ang manager para tingnan din yon. Tulad ni Darwin na may ng husto ang mga mata nito sa puntong pwede niyang magkasya sa butas ng mata nito at malaglag. Napatingin to kay Alona ng may pagkamangha. Tulad ng reaksyon nito, naging reaksyon ng lahat ng tao doon nang marinig ang sinabi ni Darwin. Parang Diyosa, kung pagmasdan nila si Alona na sa puntong iyon, gusto nilang lumuhod sa harapan nito at purihin ito. Ngayong alam mo nang nagsasabi ako ng totoo, oras na para gawin ang kaparusahan mo? Saad ni Alona sa naiinis na tono. Hinablot ang POS terminal sa kamay ni Darwin at kinuha ang card. Pagkatapos inihagis sa terminal sa manager na muntik pang hindi masalo. Nagbalik sa sariling diwa si Darwin nang marinig ang sinabi ni Alona. Lubusang nawala ang galit dito at napalitan na yun ng takot. Walang pag-aalinlangan, mabilis lumuhod si Darwin sa harapan ni Alona. Master, patawarin mo ako sa mga sinabi ko at pangiinis ko? Sambit nito sa nahihintakutang boses. Nababahala si Darwin na ang kapangasang ginawa niya ang magdudulot ng perwisyo sa kanyang pamilya. Nakangamba siya na baka atakihin ng pamilya Kutong Lupa ang pamilya Quinton. Kaya pala gano'n na lang siya hindi nirerespeto ni Alona dahil higit pa palang mas mataas ang estado ng pamilya nito kesa sa kanila. Ang halaga ng laman ng SVIP card ni Alona ay sapat na upang pabagsakin ang kanilang buong angkan.